Hello Kinder Teachers! Kumusta po kayo? So for today's video, may sasagutin po tayong isang katanungan mula po sa ating kapwa Kinder Teachers. So naging question and answer na lang tayo. Charis, joke lang. So ayun nga, may natanggap po tayong message mula po sa ating kapwa Kinder Teacher. Siguro po bago lang siya sa field, kaya po nanghihingi siya ng tulong sa atin. At ito nga po yung kanyang message. Ayan. Nangihingi po siya, nagre-request po siya na sana i-video daw po natin or i-video ko daw po ang Circle Time 1 or Circle Time 2 para daw po malaman niya, para daw po matutunan niya kung paano i-deliver sa mga bata sa kinder ang bawat lesson. So ayun ma'am, pasensya ka na, hindi kita mapagbibigyan sa iyong request dahil po mayroon tayong DepEd Order number 6 Series of 2026 and DepEd Order number 83 Series of 2003. The use of cell phones, pasensya na may kodigo ako. The use of cell phones and other portable electronic devices are during instructional hours is prohibited. Pero syempre, gusto ko pa rin po kayong tulungan kung ano ba talaga ang nangyayari during Circle Time 1 or Circle Time 2. Hindi man po ito actual na pangyayari sa loob ng aking klase, isasalaysay ko na lang po sa inyo kung paano ko po siya ginagawa. Ito po yun. Sa pagdating nila sa umaga, eksaktong alas 8 ng umaga, papaupuin ko na po sila sa puzzle mat o sa sahig, sa sapin. Sa oras na po na yon, gagawin po namin ang panalangin. Ito po yung meeting time 1. Andito po tayo sa meeting time 1. Pagkayari po ng panalangin, meron po kaming kanta para sa igsing ehersisyo. Pagkayari po ng ehersisyo, susundan po yun ng kantang pito. Iyon po yung para naman ma-introduce kung anong araw ngayon, anong petsa ngayon, anong araw kahapon, anong araw bukas. At pagkatapos po noon, susundan din po ng panibagong kanta. Ito naman po yung ang panahon para naman po makapagbalitaan kami ng mga bata kung ngayon ba ay maaraw o maulan. Ang tawag po doon ay balitaan. Kasunod po ng panahon ay ang pag-check ng attendance, kamustahan, ilan ang mga batang pumasok. Yun yung pinakabalitaan po namin. After po ng meeting time 1, papasok na po tayo agad sa circle time 1. Hindi ko na sila papaalisin po doon sa puzzle mat. Paano ko siya uumpisahan? Short story. Gumagawa po ako ng short story. Po namin mag-storytelling. Pasok na po doon yung talakayan. Anong nangyari sa kwento? Sino yung bida sa kwento? Na may kinalaman po doon sa lesson po natin ngayon. Halimbawa, pagdiriwang ng kaarawan. Short story tungkol sa pagdiriwang ng kaarawan. And then talakayan, anong nangyari sa kwento, sino yung may birthday, bakit siya natuwa, ano yung ginawa nila para mag-celebrate ng birthday. Tapos, papasok na po doon, kailangan pala nating mag-celebrate tuwing mayroong kaarawan. Isa pala yon sa mga importanteng okasyon. O tapos na po yun, doon na po natatapos yun. Pagkatapos po namin magtalakayan, doon na po papasok yung supervised activity, teacher supervised activity. Circle time 2 naman po, yun, tulad ng kanina, papaupuin ko po sila sa puzzle mat. At kapag nakaupo na po sila, kapag ready na silang lahat, mag-uumpisa na po ako sa isahan ko po yung klase sa pamamagitan po ng action song. Action song na yun, related sa lesson na ituturo ko. Halimbawa, letters, numbers, saka ko i-discuss C, letter, or C, number. So, ayun lang po yung ginagawa ko during circle time 1 at circle time 2. Sana po yung mga sinabi ko, nakatulong po sa inyo. At iyon lang naman po, kung mayroon pa po kayong katanungan, willing po akong sagutin, basta wag lang po tungkol sa pera. Just. At yun lang, sana nakatulong. Thank you!